Nagsimula ang pelikula kay Tom, isang pulis na talagang nagkasala ilang araw na ang nakalipas. Nagnakaw siya ng droga at pera sa police evidence room. Samantala, hinahabol ng mga kapwa-pulis ni Tom ang isang ninakaw na truck sa loob ng isang grupo ng mga magnanakaw, kabilang ang isang batang babae na nagngangalang Mia, at ang kanyang partner na si Jerry ay sinusubukang tumakas. Inihagis nila ang isang washing machine na puno ng mga droga mula sa truck, at bumangga ito sa isang police patrol na pumatay sa isang pulis na si Chad. Galit na galit ang mga pulis, ngunit nakatakas ang mga magnanakaw. Si Tom naman ay nasa isang tindahan at bumibili ng mga regalo sa Pasko para sa kanyang anak. Sa TV ng tindahan, nagbibigay ng talumpati ang alkalde ng lungsod na si Lawrence, nakakaalis lang sa ilang mga kasong kriminal. Bibisitahin ni Tom ang kanyang dating asawang si Danny, umaasang ibibigay ang mga regalo sa kanyang anak, ngunit tumanggi si Danny dahil natutulog na ang bata. Nakilala ni Tom ang kanyang bagong partner na si Lani, na humahawak ng kaso ng mga domestic violence, na inihagis sa hagdan ang mapang-abusong asawa. Si Mia, Jerry at ang kanilang amo na si Charlie Lee ay nagpapanik dahil nakapatay sila ng isang pulis. Nagtatrabaho sila sa Chinese mafia na kilala bilang Triad. Si Charlie at ang kanyang mga tauhan ay pumunta upang makipagkita kay Leo, ang boss ng Triad, upang ihatid ang pera. Masaya si Leo at pinuri si Charlie para sa trabaho, ngunit biglang pumasok ang mga lalaking nakamaskara sa lugar at nagsimulang barilin sina Charlie at Jerry. Halos hindi nakatakas, ngunit napatay si Leo. Dumating sina Tom at Lani sa pinangyarihan ng krimen na duguan ang lugar. Pinanood ni Tom ang security footage at nakita niya si Charlie na tumatakbo palayo. Dumiretso si Tom kay Mayor Lawrence at sinabi sa kanya ang totoo. Ang iyong anak na si Charlie ay nasa eksena kung saan nalipol ang Triad. Nabalisa si Lawrence at binalaan siya ni Tom na ilabas mo ang iyong anak sa lungsod, o pareho kayong magkakaroon ng malaking problema. Samantala, dumating sa lungsod ang ina ni Leo na si Miss Chen, isa sa pinakakinatatakutang mafia queen ng China. Nang makita niya ang bangkay ng kanyang anak, nabigla ito at galit na galit. Nanumpa siyang hahabulin niya ang sino mang may pananagutan nito. Kinabukasan, pumunta si Tom sa lungsod, binugbog ang mga thug, hinanap at tinanong sa mga ito ang tungkol kay Charlie. Ang sugatang gangster ay nagsabi sa kanya kung saan ang kinaroroonan ni Charlie. Tinanong ni Tom ang nasugatan na lalaki na siyang pumatay sa lahat sa pinangyarihan. Sumagot ang lalaki na may 3 lalaking nakasuot ng hockey mask ang pumasok sa lugar, kung saan binaril at napatay nila si Leo. Nang marinig ito, napailing si Tom, umalis siya at nagtungo sa ospital para tingnan ang kaibigan niyang si Chad. Doon niya nakilala sina Larry at Jack na nagsasabing dapat ay dumating kakahapon. Sagot ni Tom, ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito. Sinabi ni Larry kay Tom, si Charlie ang nagnakaw ng droga at naghagis ng washing machine na ikinasugat ni Chad, at pagkatapos noon ay pinatay niya ang Triad. Sinabi ni Tom na masama ito para sa inyo dahil nagtatrabaho pa rin kayo para kay Lawrence. Huminto kami sa pagtatrabaho sa kanya pagkatapos ng huling sakuna. Hindi naniwala si Tom at umakyat sa itaas upang makilala ang asawa ni Chad na si Lisa. Magkasama noon sina Tom at Chad, ngunit pagkatapos ng insidente sa washing machine, lumala ang kondisyon ni Chad. Sabi ni Lisa kay Tom, lagi kang kinukwento ni Chad lately. Siya ay nag-aalala, bumubulong sa kanyang pagtulog na ang iyong 5 kataong koponan ay maaaring magkaproblema. Iyon ang nagpapaalala kay Tom ilang araw na ang nakalipas na nagnakaw sila ng droga at pera mula sa police evidence room kasama si Larry. Ngunit nang mahuli sila ng isang gwardya, aksidenteng nabaril siya ni Tom at kalaunan ay napagtanto na ang lalaki ay isang undercover na opisyal. Gustong tumulong nina Tom at Chad, ngunit sinabi ni Larry kung mabubuhay ang taong ito, tapos na kami. Kaya pinatay ni Larry ang opisyal at inutusan si Tom na alisin ang katawan. Samantala, kumukuha sina Mia at Charlie ng mga peking pasaporte mula sa tsuhin ni Mia na si Raul. Binalaan ni Raul si Mia, girl, ikaw ay nasa matinding problema kaya dapat mo nang iwanan si Charlie. Ililigtas siya ng kanyang makapangyarihang ama, ngunit walang magliligtas sa iyo maliban sa akin. Sabi ni Mia, alam ko po yan pero hindi ko siya kayang iwan. Sinabihan siya ni Raul na pumunta sa isang nightclub sa gabing iyon, kung saan ibibigay niya ang mga pasaporte sa panig ng pulisya. Si Tom ay nasa istasyon, ipinakita sa kanya ng kanyang partner na si Lani ang mga naka-hockey mask, na nakita niya mula sa isang eksena sa pakikipaglaban. Humanga si Tom sa kanyang pagsisiyasat ngunit nagalit si Lani dahil patuloy na nagtatrabaho si Tom ng mag-isa. Ipinaalam din niya kay Tom ang tungkol kay Miss Chen, ang ina ni Leo na dumating upang ipaghiganti ang kanyang anak. Hinatak si Tom ng amo niyang si Sherry sa tabi at pinagalitan, sinabi nito na hindi ka nakakatulong sa partner mo. Hindi mo sinabi kahit kanino na si Charlie ay anak ni Lawrence. Ang kalagayan ni Chad ay kritikal ngayon, at kailangan mong matutong makipagtulungan sa team. Ibinigay ni Sherry ang kaso kay Larry na nagsasabing wala na siyang tiwala kay Tom. Nagalit si Lani kay Tom dahil sa nabitawan niya ang kaso, ngunit humingi ng tawad si Tom at nakiusap at nagtanong kung mayroon kang anumang impormasyon. Sabihin mong guguluhin ito ni Larry.
Si Charlie at Mia ang sisisihin niya sa lahat pero inosente sila. Gusto ko silang iligtas at ibinahagi ni Lani na ang tiyuhin ni Mia na si Raul ay nagpapatakbo ng isang negosyo. Samantala si Lawrence ay papunta sa kanyang opisina, binalaan siya ng kanyang sekretarya tungkol sa banta ng triad ngunit ipinagmamalaki ni Lawrence na ako ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod na ito. Hindi ako pupunta kahit saan hanggat hindi nahahanap si Charlie. Biglang inatake ng mga triad ang kanyang sasakyan, pinatay ang kanyang mga tauhan at kinidnap siya. Sinabi sa kanya ni Miss Chen na kinuha mo ang anak ko, kaya gusto ko ikaw ang kapalit ngayon. Nakarating si Tom sa garahe ni Raul. Sinubukan ni Raul na tumakbo ngunit bumunot ng baril si Tom at sinabing pulis ako. Nahanap niya ang mga peking pasaporte at mga tanong na tinanggihan ni Raul, ngunit nagbabala si Tom na tumingin sila sa mga triad. Gusto kong iligtas sila kaya magtiwala ka sa akin, o sabihin sa mga papasok na mga opisyal ang lahat at mapatay. Sa wakas ay sinabi ni Raul na pupunta sila sa nightclub ngayong gabi upang kunin ang mga pasaporte. Binalaan siya ni Tom na manatiling tahimik pagdating ng mga pulis, pagkatapos ay nagkunwaring tanungin si Raul habang dinadala siya ng mga opisyal. Samantala, tinanong ni Miss Chen ang kanyang mga tauhan tungkol sa nangyari. Si Jerry, isa sa mga tauhan ni Charlie ay nahuli at sinasabing wala ako ron noong pinatay si Leo. May mga lalaking nakamaskara ang nagpakita pero hindi ko alam kung sino sila. Papatayin na sana ni Miss Chen si Jerry pero mabilis niyang sinabi na wait, I can help you find Mia. Si Miss Chen ay nakinig ng mabuti. Nang gabing dumating si Mia sa nightclub, natagpuan siya ni Tom at ipinakita ang mga pasaporte na sinusubukang makuha ang kanyang tiwala. Sabi niya nagtatrabaho ako kay Lawrence, kailangan mong magtiwala sa akin na nandito ako para tumulong. Pero nataranta at natakot bigla si Mia. Si Larry at Jack, at ang kanilang police gang ay nagpakita. Bulong ni Mia na ito ang parehong mga lalaki na nagsuot ng hockey mask at sumalakay kay Leo. Kinompronta ni Tom si Larry mula noong nagsimula kang gumawa ng mga krimen sa maskara. At hindi mo makukuha ang babae ngayong gabi. Sa sandaling iyon, dumating ang Triad Thugs at sumiklab ang isang malawakang labanan. Sinubukan silang itaboy ni Larry ngunit inatake siya ng mga ito. Nilabanan ni Tom ang mga tulisan na nagpoprotekta kay Mia at hindi nagtagal ay sumama sa kanila si Charlie. Sinabi ni Tom kay Charlie na pinadala ako ng iyong ama na si Lawrence. Lahat sila ay sinubukang tumakas dala ang mga pasaporte. Si Raul na nahuli ni Larry ay nanunood habang dumarating ang mga tulisan. Tumakbo palabas si Raul at nilock ang pinto para protektahan si Mia ngunit pinatay siya ng mga gangster. Nakatakas sina Tom, Charlie at Mia sa itaas. Nakita nila si Sherry na may kasama pang mga gangster ngunit nakatakas sila bago pa makita. Samantala ang mga tiwaling pulis na sina Larry at Jack ay nagbigay ng peking ulat sa mga dumating na opisyal. Si Tom na nagmamaneho kasama si Charlie at tinawagan ni Mia si Lani. Tinanong ni Lani kung ano ang ginawa mo. Ipinaliwanag ni Tom na sina Larry at Jack ang umatake kay Leo. Ngayon na alam na nila, naisip ko na hahantingin nila ako at si Chad. Papunta na ako sa cabin ko sa kakahuyan, mangyaring iligtas mo si Chad sa ospital. Tulungan mo ako kahit minsan, sumang-ayon si Ellie at nagmamadaling umalis patungo sa ospital. Dumating silang na isa sa mga tauhan ni Miss Chen na may dalang baril. Tinawagan siya ni Larry at sinabing pinatay namin ang pamangkin mo, ngunit ngayon ang iyong mga tao ay sumusunod sa amin. Tandaan mo, marami kaming ginawang maruming gawain para sa inyo. Sumagot silang nadalhin mo sa akin ngayon ang mga droga, at sisiguraduhin kong si Charlie ang sisihin para mailigtas ko ang sarili ko. Nang makarating at pumasok sa ospital silang, binaril nito ang guard at pagkatapos ay si Chad. Saktong dumating ang asawa ni Chad na si Lisa, tinutukan niya ito ng baril. Sinubukan ni Lani na makialam ngunit pinatay nilang si Lisa at nakatakas. Hinabol ni Lani silang, binaril siya sa paa at inaresto. Samantala, nakarating na si Tom sa cabin sa kakahuyan kasama sina Mia at Charlie. Tinatawagan ni Tom si Lawrence dahil nasa cabin sila at maaari niyang sunduin si Charlie anumang oras, ngunit ang hindi alam ni Tom ay nahuli na pala si Lawrence ni Chen sa daan. Sinabi ni Chen kay Lawrence na nagtutulungan at magkaibigan ang mga anak natin. Umiling si Lawrence at sinabing wala akong ideya. Napangiti si Chen at sinabing siguro dahil sa pinagtatabuyan sila ng kanilang mga magulang kaya nabuo ang kanilang pagkakaibigan sa warehouse. Pinilit nila ni silang natawagan si Larry at ipatawag. Maya-maya ay nagpakita si Larry kasama si Mark na nakipagkita kay Lang. Ngunit nang malapit na silang gumawa ng deal ay sinugod sila ni Lani at tinutukan sila ng baril. Parehong natawa si Larry at Lang, sinabi nitong papatayin mo ba kami sa cabin. Naramdaman ni Tom na may maling nangyari, dahil hindi na tumatawag si Lawrence. Isinuot ni Tom ang kanyang bulletproof vest at nilagyan ng bala ang kanyang shotgun. Maya-maya lang ay lumapit si Charlie, at sinabing aalis na kami at hindi na ako babalik sa tatay ko. Binalaan siya ni Tom sa kanyang kaina-hinalang kilos. Sinabi ni Tom na ibaba mo ang itinatago mo. Nang biglang inatake ang cabin. Dumating si Chen at ang mga tauhan niya, nagliliyab ang mga baril na pinaputukan sila. Iniabot ni Tom ang mga armas kina Mia at Charlie at magkakasama silang lumaban.
Sa pamamagitan ng silid ay pinabagsak nila ang mga tulisan, ngunit pagkatapos ay inatake siya ni Tina. Isang mamamatay na mandirigma, na sumabog sa loob ng tinambangan niya si Tom at pinalo siya ng malalakas, na nagpabagsak sa kanya sa bubong. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kutsilyo para tapusin si Tom, ngunit hinugot ni Tom ang kanyang baril at pinatay siya. Nakita ni Tom si Mia at si Charlie na nahuli. Dumating si Chen kasama si Lawrence na malamig ang ngiti. Kinuha mo sa akin ang pinakamamahal ko, kaya kukunin ko naman ngayon ang sayo. Pinapapatay kay Lawrence si Mia, at sinabing para maramdaman mo ang naramdaman ko, nang inaabot niya kay Lawrence ang isang baril. Nag-aalangan na itinaas ni Lawrence ang baril ngunit humakbang si Charlie. Sinabi nitong Dad, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Akmang ibibigay ni Chen ang utos na barilin, nang dumating sila ni kasama sina Lang, Larry at Jack na nakakadena. Inihayag niya ang katotohanang silang ang nagbayad sa mga tiwaling pulis para patayin ang anak ni Chen. Walang kinalaman sina Charlie at Mia. Humarap si Chen kay Lang na nagtatanong kung bakit minisihan nilang ang pagkamatay ng anak niya. Dapat ay minana ko ang buong negosyo, pero ibinigay mo lahat sa anak mo at ginawa mo akong sunod-sunuran, kaya pinapatay ko siya, at ngayon ay papatayin ko kayong lahat. Sumabog ang kabuluhan. Binaril ni Larry at Jack si Lonnie at pinaputukan ang iba. Tumalon si Lawrence sa harap ni Charlie para iligtas ito na isinakripisyo ang sarili. Si Tom na duguan ay hinawakan ang kanyang baril, na naglipa na ang mga bala kung saan-saan. Pinatay ni Larry ang mga tauhan ni Chen, humawak ng baril silang at pinatay si Chen. Binaril ni Tom silang na nasugatan habang patuloy na pinapatay ni Larry ang sinumang naiwan na nakatayo. Kinandong ni Mia at Charlie si Lawrence habang naghihingalo sa kanyang huling hininga, at sinabi ni Lawrence kay Charlie, na ayusin mo na ang buhay mo anak. Samantala, hinabol ni Jack si Lani ngunit pinasabog siya ni Lani ng isang shotgun na binato sa kanya pabalik. Sinubukan siyang tapusin ni Jack ngunit pinatay siya ni Charlie bilang paghihiganti sa kanyang ama. Kinuha nilang nasugatan ang droga, at tumakbo sa tren ngunit hindi siya pinayagan ni Tom na makatakas. Nagpaputok si Tom ng sunod-sunod na putok. Binaril nilang si Tom ngunit nailigtas siya ng bulletproof vest. Gumanti naman si Tom at tinapos na ang buhay nilang. Sa huli, ibinigay ni Lani ang mga peking pasaporte kina Charlie at Mia para makatakas sila. Tumingin sa likod si Mia na nag-aalala para kay Tom, siniguro ni Lani na siya na ang bahala sa kanya. Naglaho ang mag-asawa sa gabi habang papalapit kay Tom ang mga sirena ng pulis. Bahagya pang tumayo at tumingin kay Lani, sinabi nitong sige dakpin mo ako. Pero umiling si Lani. Ipinikit ni Tom ang kanyang mga mata na handa sa anumang susunod na mangyayari. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.